Hello everybody. Good evening po. Ganda pa po kayo sa gabi. In today's episode 138 sa ating Strange Love, tatawagin natin ito sa pamagat na God loves you. Totoo po yun. Mahal na mahal po tayo ng Diyos. Mga kapards at saka mga ka-iWatcher ko, Ayan. In advance po, isang ang pagbati ng maligayang Pasko o Merry Christmas. Di wow, sana all. Naway mapuspos po tayo ng kapayapaan, kaligtasan at pag-ibig ng Diyos. Di wow, ang tunay na kaligayahan natin natatamasa ngayon ay tayo ay nagagalak dahil may kaluwagan na po, okay, na makalabas tayo at makapagsimbang gabi. Okay, at higit sa lahat, buhay pa tayo. Noted and copy ha. Salamat sa Diyos. Lagi nating isipin na mahal tayo ng Diyos. Ika nga, ang Panginoon ay galit sa kasalanan, no? At hindi sa nagkasala. Okay? Ang isang matututunan natin po dyan, ang pag-ibig ng Diyos Ama ay mahabagin. Ang pag-ibig ng Diyos Anak ay kapatawaran. At ang pag-ibig ng Diyos ng Espiritu Santo ay tayo ay banal o gawing magpakabanal. Ayan. Okay, sa wikang English nga po sinasabi, God hates the sin of the world, not the sinners. Ayan ha. That's why God loves you so much. Okay, He was our creator and mediator para sa ating far out tanungan portion. Okay, ang tanong po ng ating viewers at estudyante, okay, number 1, paano bang maunawaan na tayo ay mahal ng Diyos? Okay, basa po more tayo ng Biblia. Ayan, diyan natin malalaman at maantig ating puso para magbago. Kailangan po ng Biblia, kaya basa pa more. Okay, number 2 po, lahat po ba ng tao ay iniibig ng Diyos? Opo naman, lahat ng linikha ng Diyos ay mabuti, walang masama. Ayan. Okay, choice lang ng natin na tayo ay napapadala sa kaaway, no? Kaya kapag tayo ay natutukso, magdasal lang po tayo. Totoo po sinasabi ni Jesus na do not fall into temptation. Just pray. Ayan. Okay, maraming pong salamat sa inyong katanungan. And dahil po sa inyong katanungan, marami na naman po tayong matututunan sa araw na ito. Nagsimbang gabi ba kayo? Di wow. Okay, pero bago ang lahat, damahin na muna natin ang presensya ng mahal na Panginoon. Let us all feel the presence of God and let us pray. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. O Diyos naming Ama, turuan mo po kami na umibig na totoo na nagmumula sa Panginoong Jesucristo. Naway makita namin ang pag-ibig na nagdudulot ng kapatawaran sa kapwa. Lahat ng ito hinihiling namin sa pamamagitan ni Kristo ating Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Yay! Palakpakan natin si God. Okay. Ngayon po, pakinggan natin ang mabuting balita na sinasabi ng mahal na Panginoong Jesucristo. Sa John chapter 15 verse 10, sinasabi po, kung tinupad ko ang aking mga utos, nanatili kayo sa aking pag-ibig ng aking Ama. At ako'y nanatili sa kanyang pag-ibig. Sa Roma naman po sinasabi, Kabanata 5, talata 8, sinasabi, ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang namatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Okay, totoo po yun. Walang perfectong tao o kaya nobody is perfect. Lahat po tayo nagkakasala. Okay? Kaya mas magandang humingi ng tawad. Liliman letra lang po ang sorry. S-O-R-R-Y. Okay? Tsaka smile. Okay? Pagkatapos tayong patawarin sa ating mga kasalanan, ngumiti tayo. Okay? Next po, sa 1 John chapter 4 verse 7 to 8 sinasabi, mga minamahal ko, mag-ibigan
kayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Kaya nga po yung slogan po natin po, ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos. Ayan. Okay, sa Roma po, Kabanata 8, talata 39, sinasabi, ang kataasan, ang kalaliman o alinman nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Pag-ibig na ipinadaman niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo na ating Panginoon. Ayun o, klarong-klaro po na malaki ang galang at respeto sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya magsimbang gabi na po kayo. Doon yun lang matatagpuan si Kristo. Namimiss na nga po kayo eh. Ayun o. Di wow, sana all. Okay, sa 1 John chapter 4 verse 16 sinasabi, ang Diyos ay pag-ibig. Ang nagpapatuloy na umibig ay nanatili sa Diyos at ang nanatili naman sa Kanya, ang Diyos. Ayun o, kapag pinadadama po natin ang ating pag-ibig sa ating kapwa, okay, nananahan po sa puso natin si Kristo. Ganun lang naman po kasimple yun eh. Kaya napaka-importante po nito eh. Dahil tungkol ito lahat sa pag-ibig. Ayan. Okay, sa Roma naman po, Kabanata 5, talata 5, sinasabi, hindi tayo nabibigo sa ating pag-asa sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay binuhos sa atin mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob na sa atin. Ayun no. Okay, ibinahagi na ng ating mahal na Panginoong Jesucristo ang banal na Espiritu. Okay, so 1 John chapter 3 verse 10 sinasabi, dito makikilala kung sino ang mga anak ng dyablo, ang sinong hindi gumagawa ng matuwid, no? At ang hindi umiibig sa kanyang kapatid ay hindi anak ng Diyos. Ayan. Kaya para sa ating mga mahal sa buhay, no, mga kamag-anak at saka kapatid, no, wag na po nating ipakulong, no? Gawin natin, kausapin natin at magpaliwanag ng magandang pag-uusap. Okay, baka meron kasi may magandang dahilan po siya. Okay, wag na kagad galit, no po. Ceasefire muna tayo dahil Pasko na po. Ayan. Okay. Sa Efeso naman, Kabanata 2, talata 4 hanggang 5 sinasabi, subalit napakasagana ang habag ng Diyos at napakadakila ang pag-ibig na inukol niya sa ating, no? Tayo'y binuhay niya kay Kristo kahit nung tayo'y patay pa dahil sa ating pagsuway. Opo, sa pagiging matigas ng ulo po natin, tulad ng hindi pagsisimba, hindi yung pagtulong sa kapwa, hindi tayo nagbabasa ng Biblia, okay, hindi tayo nagko-confession. Ayan po, napapahiwalay po tayo sa pag-ibig ng Diyos. Yan yung tinatawag natin yung pagkalayo sa Diyos. Ayan. Okay? Sa Efeso naman po, Kabanata 3, talata 17 hanggang 18, sinasabi, naway manahan si Kristo sa inyong puso sa pamamagitan ng inyong pananalig sa Kanya, sa inyong pag-uugat at pagiging matatag sa pag-ibig. Yan, wag po tayong susuko kahit 1% na po. Kailangan magbahagi pa rin po tayo ng pag-ibig at ialay natin ang buhay natin sa ating kapwa. Ay, you know, sana all. Sa John chapter 14 verse 21 sinasabi, ang tumanggap sa mga utos ko at tumutupad nito ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama. Iibigin ko rin siya. Ako'y lubusang magpapakilala sa Diyos. Okay? Isipin niyo po yung gantimpala, no po. Mamimit natin na si Lord, no? O kaya mananahan sa ating puso, sa ating isip, no? Na dinadakila po natin. Ayan. Okay? At saka siya po ang huwaran ng kapatawaran at paghihirap, no? Mas malaki po ang dinanas ng ating Panginoong Jesucristo sa paghihirap kung yung pag-uusapan po natin, no?
tayo hindi pa tayo nag-aalay ng buhay, si Kristo po nag-alay, no po, at saka yung dugo, no po, na tumulo sa lupa natin, naging simbolo ng kaligtasan. Ayan. Sa next episode ko po, yung koronang timik, ayan, isa rin po yan simbolo, no, ng katatagan ng pananampalataya ng ating Panginoong Hesukristo at kaligtasan. Mga kaparts at saka mga ka-watcher, ang tunay na pag-ibig ng Diyos at ay biyaya na hindi mapapantayan ng kayamanan o pera ng mundo. O yan ha, klarong-klaro ha. Okay, ang pag-ibig na ito ay may taglay na katangian ng Diyos. Mismo ang diablo ay walang laban dito. Ayun o, love conquers many sins. Ayan. Wala kasing pag-ibig ang demonyo eh. Ayan o, puro kasamaan. Pinatunayan ng Panginoong Yesus noon, ngayon, magpakailanman, siya ay pinako sa krus at muling nabuhay upang ipatotoo sa sanlibutan na ang Panginoong Yesus ay ang buhay na walang hanggan. Ayun. Ginawa ng Panginoong Diyos ang tao ay para mahalin at di saktan. At ang mga material na bagay ay para magamit lamang ng tao. Ayan. Kaya kung may sobra kayo, mamigay po kayo at huwag niyo pong angkinin niyang kayamanan. Hindi po para sa inyo yan, no? Pinagkatiwala lang po sa inyo ng Diyos, no? Kaya nagkakaroon ng kaguluhan ng mundo dahil naggagamitan lamang ang tao. Okay? At ginagamit ito ng kaaway para tayo ay mag-away-away, para magwatak-watak, okay? Lalo na para sa pamilya. Yan ang nais ng demonyo, no? Dalit sabi, pag-awa-awayin mga kapatid, magulang, kapitbahay, okay? Mga pag-aaway sa simbahan o ka-brother o sister na tinatawag, ayan, okay? Kaya merong mga hiwalayan sa pag-aasawa. May mga sa komunidad na ayaw magpatawad, no po. Mga kapitbahay na walang pakialamanan, no, sa bawat isa at hindi pa nagpapansinan, okay? Meaning ko, no, pagtapos mong gamitin ng isang tao, okay, baliwala na lang lahat. Huwag ganon. Magkaroon po tayo ng utang na loob. Nakasulat din po yan sa Biblia. Okay, yan salitang utang na loob. Ayan. Mapapanood nyo sa episode 37 po natin. Yan. Okay. Yung minsan nagpapakita po tayo mga ka-parts tsaka mga ka-iWatcher na pang-ibabaw na pag-ibig. Tutulungan mo pero sisiraan mo naman sa ibang tao. Okay? Hindi tunay na pag-ibig yun. Ang pag-ibig may buong katatagan. Nasasabihin niyan talagang siya ay tunay na mabait na tao. Kaya may utang na loob ako dyan sa tao. Kaya alam kong mabuti siya. No? Huwag na yung nagpapaimbabaw ka lang para ma-impress yung ibang tao dahil ikaw ay kilala o marami kang kaibigan. Mali po yun. Hindi po magsasagip ng buhay mo yung mga kaibigan mo. Ika nga sa wikang English, no? Tell me who are your friends are and I will tell you who you are. Ayun, no? Baguhin na po natin yung mga ganyang kasabihan, no? Dahil deserve nating mahalin ang ating sarili at ang ating pagmamahal sa kapwa. So kung naibigan nyo po to, paki-subscribe lang po ako sa James Reyes sa YouTube at saka Francisco Reyes sa YouTube. Okay, maraming salamat po at God bless us all. Sumainyo ang kapayapaan ng ating Panginoon. Amen. Maraming salamat po. You know, Merry Christmas! Ho, ho, ho!